Pasalamatan. Okay. Oo. Ano ba meron ngayon? Gawad Katapatan Yan. Batch 55. Batch 55. So, ibig sabihin, 55 times 10, 550 na ang nabigyan natin ng award. Dami na, no? Dami na. Okay. Excluding pa yan yung mga wala pa tayong binibigay na award. Pero ang dami na noon pa man. Meron yung mga honest. off-air. So, actually, libo na eh. Oo. Libo na. Okay. So, Nins, ano ba itong Gawad Katapatan Batch 55? Sino-sino ba ang mga sponsor na walang sawang sumusuporta sa Gawad Katapatan natin? Siyempre, dapat unahin natin. Basahin mo na lahat, Nins. Please Oo, do the eto honors. idol. Siyempre, ang walang iba, kundi ang ating pinakanangunguna na si Attorney Ray C. Espinosa. Walang kakupas-kupas, walang pagbabago, palaging sumusuporta sa Gawad Katapatan. Si Attorney Ray C. Espinosa po ay isa pong top executive ng MVP Group of Companies. Salamat po, Sir Ray. At syempre, ang ATC Healthcare Corporation, sila po ang makers ng Robust, Redox Fat, Liver Marine Fish Oil, Wild Tiger para sa t-shirts, medals and plaques, Robust and Liver Marine Capsules. Okay? At syempre, Pagoda Philippines. Oo, family rubbing alcohol. Huwag nating kakalimutan yan. Yes. Thank you din. Ano Oo. pa yung produkto ng Pagoda? Yung Pagoda Air Freshener. Air freshener. Siyempre, oo, hindi pwedeng kalimutan yan. Yes. Oo. Mr. Ernie Yu, salamat sir ha. Okay. At syempre, ang Payless Car Care Center, part of PPC Asia Corporation para sa Federal Tires at saka 3K battery t-shirt. Okay. At meron akong isisingit dyan. Sige, Kasi sige. andito si ma'am ng Payless para Andito. ibigay itong napakagandang announcement. Sige. Tayo bang magbabasa o tatawagin natin siya? Ikaw na. Oo, sige, eto Para na. mapabilis tayo. Ito, ang PPC Group and Payless Car Care Center daw po ay sinusuportahan nga yung ating Wanted sa Radyo Yes. event. Yes. At dahil nga dyan, meron silang gift hamper Gift hamper. na tinatawag brought to you by Payless Car Care Center, Okay. Federal Tires, 3K battery. At we are also pleased to announce na lahat daw po ng Gawad Katapatan awardees ay automatically ma-enrolled as Payless membership program. Meron silang Payless membership Okay, program. ano naman ang benepisyo makukuha nila kapag naging miyembro ni? Okay, meron silang una, 5% additional discount Aha. sa lahat ng tire purchase on top of the existing promos. 5% On top of discount? that, kahit may existing promos pa. Kahit na may promo, may Yes, discount pa rin. kahit pa. Aba, bibihira yung ganong klaseng Yes, oo nga eh. sistema. Correct. Okay. At Ganong klaseng promo. oo, kasama dun sa 5% additional discount, yung Federal and Hankook, yung buy 3 plus 1 with free mounting, wheel balancing, except daw yung wheel weights, pero yung nitrogen charging, wheel alignment for one set kasama doon. One set na yan, ha? Okay. Meron ding Road Shine. Road? Shine. Road Shine. Meron ding Vitor and Grip Max. Buy 1 plus 1. At meron 1 plus 1 yan. Okay. Meron din pong free mounting, wheel balancing, except wheel weights, Okay. nitrogen charging, wheel alignment for every purchase of one set, 4 pieces of tires. Wow. Yun yung mga kasama doon. At yung number 2, freebies below. On first visit, meron silang free charging, starting and battery checking. Libre yan. Okay. Free full vehicle safety inspection at yung free nitrogen sharding na 4 na gulong. Yun. Wow, okay. So, bisitahin nyo lang daw po yung 5 branches nila, Quezon Avenue, Mindanao Avenue, Parañaque, Libis, at saka Marcos Highway. Okay, Yun ang tuloy good natin news. mga sponsor pa. Okay, and then, syempre, Santi Barley. Santi Barley. Oo, Santi Barley products. Ayan, kasama niya. Ang dami nating regalo ngayon. Okay. Meron ding Clean Fuel, Idol. Siyempre, Oo, Clean Fuel. Clean Fuel. Malaking regalo yan. 300 pesos each. Gift certificate bawat awardee. Tama. At syempre, yung JNT plastic. Ayan na, kompleto Maraming paglalagay niyan. Matibay yan. Oo. Syempre yung PI, yung formang in na cellboy. Siyempre. Meron, oo. Sa Cellboy, PI. Tama. Hindi mura ho yun. Ibig Correct. sabihin yun, formang in. At Okay. yung Mi Goreng Pansit Canton ng Indomie, ang Pansit Canton na number 1 sa puso ng mga OFW, umaapaw sa sarap. Ayan, mga bayaning OFW, may goreng po. Para sa inyo yan. Okay. Oo. At yung Prostamen, Prostamen. meron tayong Prostamen. At ito ang maganda kasi meron pa tayong additional sa Prostamen. Ito, Meron. when you give Kumeya bags with Kumeya food products, salamat po sa Kumeya 3Q, masarap talaga. Andyan. Oho, Oo, yung 3Q. May Okay. mga ano tayo dyan. Mga, Kala ko 3K battery. 3Q Hindi, yan. ha? 3Q. Iba yan. Parang di malito. 3Q. Ayan.
And aside from that, Idol, meron din na when you give Urex drinking battles, may mga Urex. drinking battles dyan, no? Okay. Urex Herbal Dietary Supplement makakatulong sa gouty arthritis. Ayan, para sa mga palaging nagkakaroon ng arthritis Tama. at gout. Urex. Oo. Urex. Alright. At isa pa, when you give Urex with Kumea, sotanghon, and palabok, wow, may sotanghon. At may goreng na, may sotanghon pa, may palabok pa tayo, okay yan Ang dami naman. Ang daming Sobrang regalo. dami. So, salamat sa Kumea 3Q. Masarap talaga. Urex Herbal Dietary Supplement makakatulong sa gouty arthritis. Ayan. Ang daming sponsors natin doon sa ngayon. mga Thank palagi you. nagkakaroon ng gout. Kasama na ako doon paminsan-minsan. Nandiyan naman yung Urex. Buti na lang. Okay, umpisa na natin Sige. ngayon, Idol, ang ating Gawad Katapatan Batch Yun. 55. Alright. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng Wanted sa Radyo 92.3 News FM. Ito ang ating summa cum laude. At bakit summa cum laude? Kasi po mga kapatid, ito pong si Mr. Hemelito R. Anib ng UV Express, Sukat Loton, yung kanyang rota na may plate number UYD353. Ito po, pakinggan nyo pakinggan nyo na mabuti. Yung kanya pong sinole, big time. Backpack na may lamang HP Elite laptop. Mamahalin na. Mahaling laptop to, top of the line to na laptop. Kasamang charger at mouse. Ang halaga nito, pag brand new, 48,000 pesos. Yan ang sinuli ni Sir. At yung may-ari niya na-claim na si Maria Cristina Del Mindo. At tulad ng ating palaging sinasabi at gustong-gusto natin, Tunis, kasama yung buong family. Buti na lang holiday, kaya nakasama ata lahat. Kaya pala. Sige, palakpakan natin si Sir Anib. Okay. Sige, Nis. Ayan yung summa cum laude. Nins, yung magna cum laude Ito naman. naman ang magna cum laude natin, Idol, ay si Mr. Orlando E. Flores Aha. ng Golden Boy Taxi, plate number TXN717, at nagsoli po siya ng iPhone 7 Plus, meaning to say top of the line, high-end ito ng iPhone. Ito yung bagong top of the line cellphone ng iPhone. At naisoli na to kay Mr. Lee Fei-Hu. Taiwanese ba to o Korean? Okay, Mr. Lee Fei-Hu. Yes, matatandaan ko to, pumunta rito. Means Chinese. Yes, Siya. Chinese pala. Lalaki to. Yung napagsuluyan natin. Okay, nasaan na si Sir? Kasama si Mrs. Yan, very good. Very, very good. Okay. At yung pangatlo, hindi pa huli sa atin yung pangatlo. Siyempre, mga gadget din ang sinuli nito. Si Mr. Ray Nabyong ng Jesker Taxi, WCO 460. Bag po na may lamang, ito, Asus laptop. Kasamang keyboard and documents. Sinuli ito sa may-ari na si Kevin Lumberio. Yan na naman. Kompleto. Talaga naman. Kasi holiday, no? Dapat tuwing holiday na natin gawin to. Ang gaganda ng mga anak nila. Para Ang makasama cute. yung mga family members. Okay.
Okay, kasi Kompleto kasama sila. niya pala yung kapatid niya. Yun. Kapatid Saka ang yung mga kasama. iba pang family members. Mabuhay kayo, sir. Sana ganun palagi. Okay. Okay, at nakakatuwang tingnan, Idol, no? Kumpleto sila. Yes. Alright. Holiday kasi. Kaya sabi ko Holiday. kanina, dapat tuwing holiday natin gawin to para mapasama yung mga family members. Sige, Nis, ikaw mag-announce. Ito naman ang pang-apat natin, si Mr. Nestor D. Ago ng MGE Taxi, plate number AAI 9188. Oppo 4 3 series cellphone ang kanyang isinoli kay Jacqueline Casajeros. Tandali yan, Nis. Matatandaan ko to si sir eh. Yung bigote. Oo nga, yun yung trademark niya. Yung bigote nagdala eh. Sabi Yun pa nga ng mga yun eh. netizen, yung bigote nagdala. Yung bigote, Yung oo. trademark niya. Mr. Diba? Suave. Si Mr. Suave. Oo, Mr. Suave ang dating niya. Si Mr. Clean. Yun. Alam mo yung dating sabon? Di ba? Oo nga, Okay. siya yun. Sige. Wala na naman yun, kaya pwedeng i-plug. Pwede na i-plug. Wala naman na yun. Bankrupt na. Saka masayahin siya. Di ba? Sumayaw pa nga siya. Di ba? Tama? Oh. Masayahin to si sir eh. Di ba? Si Mr. Suave. Kumanta siya. Mr. Suave. Nis, anong number na tayo? Number 5 pala. Number Five. 5. Sa number 5 po natin, kasama din ang family. Yan ang sinasabi natin eh. masaya, Yan eh. kompleto. Yan eh. Sige. Number 5 si Mr. Josefino B. Kasaman ng AVA, Michelle Trans. Ang plate number po ng kanyang minamaneho ay ACD 2459. Bag po na may lamang Lenovo laptop. Ang may-ari po niyan ay si Mr. John Paul Bencito. Nasa uli na po yan. Okay. Super good po. Super good. Ayan. Kasama ang buong family. Holiday kasi ngayon, ano? Oo, kaya Ito, paulit-ulit ko na sana sasabihin. natataon parate eh. Sana mataon tuwing holiday lang tayo magbigay ng award. Oo. Para masaya. Kaso bibihira lang matsyempohan. Di ba? Ang ng saya-saya. Friday, oo. Ang saya-saya po talaga. At least Okay. na-witness nila, Idol, di ba? Nung buong family. Sandali lang, yan kasi ang sinasabi po namin. Kasi po, hindi basta-basta kayo po mabigyan ng parangal na kung saan nanonood po yung buong bayan, hindi lang po dito, maging po sa iba pang bansa. Oo. Di ba? You should be proud na ang family member ninyo, ang inyong pamilya, binibigyan ng parangal dahil sa kanyang pagiging isang tapat na, kung hindi taxi driver, isang tapat na Pilipino. Oo. Okay? Dapat to, you should be proud. Ito ang gusto natin. Kasama ang mga family. Ito dapat ang ipinagmamayabang. Exactly. Oo, sa Ito buong po ay mundo. pagmamayabang nyo sa buong mundo, sa buong barangay, na kayo ay isang tapat na Pilipino. Okay, sige Nis, paki-announce na. Ayan na po. At ang pang-anim po natin na awardee ay si Mr. Fernando T. Gasga Okay? ng Dr. Pieces Trans, plate number AAJ7148. Nagsoli po siya ng bag na may lamang Lenovo 6 G40 laptop, ATM card, bankbook at mga tseke. Nakuha na rin po ito ni Mr. Jacinto Benzon Jr. Okay? Walang kasamang family member? Oh! Bigla ka nalungkot. Parang hindi ko maibigay ito. Mabigat. Hindi, joke lang sir, joke. Nasaan ba yung family member? Oh. Okay. Ay, sige. Exempted. Okay na yung yan. Sobra exempted po kayo kung ganon. Sige.
pala pag nakita niyo na magandang ngiti ko. Ba't magandang ngiti ko? Dahil gawa yan ng Gaok. Ayun naman pala. Kaya ano yan, Gaok diba? Dental Clinic. Yun. Kaya palagi ako nakangiti ngayon. Tama. Maya't maya, kung pwede lang ibungis-ngis ko palagi pakita yung aking ngipin na maganda ang pagkagawa. Gaok Dental Clinic. Yun. Number 7 na, Idol. Number 7 na. Ito, family na naman yan. Ang gusto ko. Yes, sir. Number 7, si Mr. Zaldi D. Mendez. JJJ Brother Taxi. Ang kanya pong minamanayong sasakyan na taxi, UVF 485. Ito po ang kanyang sinuli. Camera bag with Samsung Note 2. Uy, dalawang gadget. Saka, Nikon ba to? Nikon. Ignorante na ako sa mga brand ng mga camera kasi. Samsung Note 2 at Nikon camera. Ang may-ari ito yung Koreanese na sinasabi mo siguro. Ito yun. Si yung Park Korea. Dong-ju. Nasoli na po sa kanya. Sige, si sir. Congratulations. Okay. Now, po. ang ating pang number 8, may kasama? Ang pang-8. Ayan, may kasama ba? Ay, good. Good. Oo, at saka kumpleto sila yung 10 nakarating talaga. Kasi holiday. Kala ko itong pang 8, wala na naman. Oo. Hindi, Ay. isa lang naman ang absent dahil na ospital. Exempted talaga yun, Nis. Oo, pero at least nakarating siya. Nakarating pa rin. Ito, Nis, paki-announce itong number 8. Ito, si Mr. Rico E. Peñaredondo Okay. ng MKE Trans, plate number UWJ534. Okay. Nagsoli po siya ng backpack Aha. na may lamang Acer laptop at mga importanteng dokumento. At nakuha na po ito ni Mr. Gemark de los Reyes. Okay, saan si Sir Rico na? Ito, Sir Rico. Okay. Yung pang-siyam naman, Nins. Ito, matatanda ko to kasi recently lang ito. Oo. Siya ay web developer. Yes. Nakapunta ba? Kasi alam ko busy-busy siya. Butit nakapunta. Si Mr. John Paul B. Santa Maria. Ano kayo ni Atty. Mel? Si Atty. Mel? Baka pilido lang, ano? Okay. Si Mr. Santa Maria, isang web developer Socialite Incorporated. Astig to, IT to eh. Nins, ano? Astig. Wallet, ha? Wallet. Cash. Pera. Kwarta. Datong. Ang kanyang sinole. Dinero. 9,359 pesos and 50 cents. Ang kanya pong sinole. Isang wallet na may lamang 9,359 pesos. Si Mr. Jeffrey Uyong may-ari na soli na sa kanya. At ang tatangkad nila. Kapatid bang kasama mo niya? ba? Brother, ang Ang tatangkad mga nyo basketball player dapat to sa Gilas, Pilipinas eh. Oo nga. Kasali ba kayo? Ang Gilas, Pilipinas mga to. Okay. Isa na lang, Nins. Yan. Last but not the least. Idol, please do the honors. Si Reynold M. Cano.
Aba, bukod tangi po ito siya. Kasi po, first time. Oo Tama ba? nga. First time po. Tama. Ito po, makinig po kayo. Construction worker. First time. Tama. Pero natatandaan ko rin, Idol, dati siyang OFW, kaya lang wala na daw siyang trabaho. Tama ba ako? Kung tama yung memory ko, nag-80 ko biloba na ako Uy! Dati siyang OFW, Idol, tapos nawala ng trabaho, syempre habang wala pa daw work ulit, nag-construction worker muna siya. Ayun. Kaya, Okay. bilib ako Eh dito. di dobleng bayani ito. Oo, dobleng Bayani dahil bayani. OFW, bayani dahil nagsole, construction Oo. worker. Mabuhay ang mga construction worker. Yung OFW, palagi namin po kasi sinasabi mabuhay. Construction worker naman. Mabuhay ang mga construction worker. Yun. Sige. Mr. Reynold. Okay? At yan po ang kabuuan ng ating Gawad Katapatan Award Batch 55. Oo, kaya thank you sa mga sponsors kasi napakarami nila. Salamat po sa mga sponsor ha. Sobrang thank you po talaga sa mga sponsor. At syempre thank you rin po sa mga family members ng mga awardee na sumama rito. Oo. Aba, syempre isang sakripisyo din na pupunta sila rito. Marami sa kanila, kahit na holiday, meron po sanang gagawin yan. Panahon para maglaba o magplansya o magpalengke. Tama. Tinabla muna para makasama Or dito. magpahinga lang din Magpahinga. muna after Oo. a stressful work. Kaya papasalamat tayo sa lahat ng family members na sumama sa mga awardee. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat po. At doon sa hindi nakasama, get well soon. At sana po, gumanda na po yung kalagayan ng inyo pong kamag-anak. Okay. Okay. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng wanted sa radyo. 92.3 News FM. At wag po kayong bibitaw dahil magbabalik po ulit kami sa sumbong at aksyon. Samantala, ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng bitter go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with bitter go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried Acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 2:34 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. Ito po ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:34 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Kinasuhan na mga miyembro ng grupong kadamay na nahuli matapos ang magulong dispersal kahapon sa Pasig City. Ayon sa Pasig City Police, alas 10 kaninang umaga sinampahan ng illegal assembly, direct assault at resistance at disobedience ang mga nahuli. Umabot sa 41 katao ang nahuli ng pulisya, kung saan 10 sa kanila ay mga menor de edad at nasa pangangalaga na ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Ang 31 katao naman ay nakakulong sa Pasig City Police Headquarters at ang nakatakdang sampahan ng kaso. Samantala, galit naman ang kadamay matapos ang magulong dispersal. Anila, dapat nakipag-usap na lamang ng maayos si Pasig City Mayor Bobby Eusebio at ang pulis sa kanila. Sa ibang balita, inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 2 banyagang may kaso sa labas ng bansa na nagtago umano sa Leyte. Kinalala ang mga suspect na si Tipton Shea McMahon, isang Amerikano at may kasong murder sa US at British national na si Robert Evans, isa umanong sex offender sa UK. Naaresto si McMahon sa resort na pagmamay-ari ng kanilang pamilya sa Abuyog, Leyte. Habang nadagdagan naman ang parusa ni Evans nang mabisto ng intel ng British Embassy na nagpo-post ito ng mga larawan kasama umano ang mga menor de edad sa social media. Philippine Standard Time, 2:36 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 592.3 News FM. Jessica Davidson, man kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao.
41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga nakasakay sa FX, sa jeep, sa bus, gising na! Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga. Yo! Ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Alam namin na mahirap gumising ng maaga, kaya bilib kami sa inyo. At para sa mga hindi masyadong gising, etong pampagising. Tang twister tayo. Oh, ready ka na ba, Barack? Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. O game! Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Mas gising pa! Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Ang lupit! Gising ang dila! Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yes, sir. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ang Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At ngayon naman po ang ating pinakaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at nandito po ngayon si Ma'am Carolina Nava at Lea Relos. Magkaano-ano po kayo? Bali, pinsan po siya. Asawa po siya ng pinsan ko. Okay, so magkamag-anak kayo. Okay. Alright. Nirereklamo niyo po ang mga pulis. So hindi lang po isang pulis ito na humuli at kinuha pa daw po ang baterya ng kanyang motor. Matapos nga daw po at nangyari po ito August 30, 2 p.m. sa may San Leonardo, Nueva Ecija. So all the way from San Leonardo, Nueva Ecija pa sila, Idol. Okay. Sige, pakikwento po kay Idol yung inyong pong reklamo, ma'am. Bali po, inutusan po ako ng tito ko na pumunta sa City Hardware upang bumili po ng adhesive at saka po grout, yung pang sa tiles po. Okay. Kaya po pala ang tagal ko po doon, inabot po ako ng 30 minutes na ang tagal po nilang binibigay yung item na binibili ko. Tumawag na po pala sila sa police station ng San Leonardo para ipahuli po ako. Bakit po kayo ipahuli? Hindi ko rin po alam. Nung paglabas, after 30 minutes, binigay na po yung item ko. Paglabas ko po ng City Hardware, pagdating po sa tapat ng GT Oil na gasolinahan, kinat po ako ng police na, sasakyan po ng police na mobile. Tapos, inarang po yung motor ko. Tapos may dalawang police po na bumaba. At tinignan po yung harapan ng sidecar ko at sabay sinabi po nilang positive. Ano raw yung positive? Hindi ko po alam, sir Okay. So, kinuha po yung inyong motor? Opo, tsaka po ako, dinala po ako ng munisipyo sa police station Pagdating po sa police station, ano po nangyari? Pinosas po nila ako, tapos po kinapkapan ako, pinagubad po ako ng binder, tapos po dinala po ako sa rooftop ng police station nila. May kubo po doon, sir. Tapos doon po nila ako itinakot at pinagmumura. Tinatanong po nila ako kung saan ko daw po dinadala yung motor na binebenta ko, na kinakarnap ko po. So pinagbintangan kayo na nagnanakaw ng motor? Opo, karnaper daw po ako. At ako pa daw po ang mastermind. So ano pong naging ending? Yung naging ending po noon, nung pagtapos po noon, pagbaba po namin nung pinababa po nila kami, dinala po kami sa investigation para tignan po kung may record kami, kung may bird record po ako. Tapos po, nakita naman po nilang wala. Tapos sabi po ni Sir PO3 Peñamente, pag po yung motor ko at walang papel, hindi po ako makakano, ibig sabihin po, swak po ako sa loob. Okay. Tapos sinabi ko po sa kanya, sir, may papel po yung motor ko, kaso nasa bahay po ako. Okay. Tapos, hinold po nila yung cellphone ko, kaya hindi po ako makatawag sa bahay. Hinold po nila, kanuha po ni Sir Peñamente. Okay. Pero nagpapaalam pa ako, sir, baka ako pwede po ako makatawag para ako malaman ng tito ko na nagutos sa akin na nandito ako at papakuha ko yung papel. Okay. So yung dinadrive niyo po, motorcycle na with sidecar? Opo, with sidecar po. Alright. So, pinakawalan din ho kayo? Opo, after, alas 6 na po ng gabi. 3 hours. 3 hours? 3 hours po ako na. So, na-check din ho nila
na yung pong motor at sidecar hindi naman pala nakaw. Opo. Kaya kanila pinakawalan. Opo. Dinala po nung tito ko yung papel ng motor ko dun sa munisipyo po mismo. Pinakita po sa kanila. So, nung may pakita po yung mga papel, ano pong sabi nila? Pinakawalan po nila ako. Tapos sinabi yata sa'yo under surveillance Opo, ka? pero under surveillance pa rin po 24 ako. Yun po ang sabi nila sa akin. Hindi po sila humingi ng sorry? Hindi po. Sa ano na po yun, sir? Kinabukasan na po sa Kabanatuan, Sa Pias na po. Nagpunta na po kami Kasi ng Pias. nagpunta po kami doon. Sir, takot na takot po ako Saka talaga. pa lang sila nag-sorry? Yes, sir. Kasi sakto rin po siyang nagpunta doon. Coincidence pong nagpunta siya doon. Then, nanghingi po ng sorry doon. Tapos nangako po natutulungan po niyang maayos po yung problema nito sa City Hardware din kung saan po ay pinadampot po ito. So, nagpadampot sa inyo City Hardware? Opo. Yung po ang lumalabas na sinasabi ni Peña Mentes po sa akin. Ba't po kayo pinadampot ng City Hardware? Meron daw po CCTV na kasama ko daw po yung batang nagkarnap po ng motor doon. So, ang City Hardware ang nagtimbre Opo. sa mga pulis? Opo, sa kanila po. Okay, so, bukod sa pulis, pwede niyong sampan din ng kaso yung City Hardware? Opo. Tsaka po yung gwardiya, sir, yun din daw po nagturo na kasama ko daw po yung bata na yun. Pero sir, excuse me po. Paano po yung ano po sir? Kasi kahapon po nung nangako po yung pulis sa kanya, natutulungan pong ayusin yung ano, magpapablatter po sana kami sir. Bigla na lang pong yung isang pulis po, kinukuhanan po kami ng ano, nakatago po Video yung po, cellphone niya. cellphone, Binibidyohan po kami. Tapos nung sabi ko, sir, picture po ba yan o video? Bigla siyang ano tapos bigla akong pinatay. Bakit ho kaya? Baka kako namin baka patayin na lang ho kami, papatay ganun. Okay, baka nananakot lamang. Ganun po ba? Sir? Para, kumbaga, duruin kayo na wag na kayo magsumbong. Opo. Diba? Harassment po ang tawag nun. Actually, the right term is harassment. Hinaharas po kayo na umatras na at wag na maingay at wag nang magreklamo. Alright, sige. Matatawagan ba natin ang mga dapat tawagan? Carol and Odette? Siguro dahil holiday, nag-holiday din silang lahat. Okay. Hindi ho natin matawagan to si Major Rani Casilla, yung Chief of Police. Si Colonel Antonio Yara. Parang pamilya itong Antonio Yara, Colonel. Nasa na ata to dito sa Metro Manila. Oo, NCR. Tama ba ako sa NCR? Itong si Colonel Yara? Familiar yung kanyang apelyido. Yara or Yebra ba yung nakakausap na? Sige. Major Rani Casilla, Chief of Police ng San Leonardo, Nueva Ecija. Major, Chief Inspector, magandang hapon po, sir. Chief Inspector Casilla. Magandang hapon po. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Sir? Yes, sir. Magandang hapon po. Alam niyo na ho itong kaso ni Ma'am Carolina Nava? Yes, sir. Inaresto po siya ni P1 Jonel Sabado? Alam niyo na, sir, ano? Sir, din lang po yun inaresto. Ano po? Tinurn over lang po yun sa atin. May ano po? May? Hindi po siya inaresto, sir. Bali, tinurn over po sa atin yan ng security guard ng City Hardware po. Okay. Ano pong tawag noon, sir, kung siya po ay dinala sa pilitan sa inyo pong presinto, hindi ba aresto ang tawag noon? Iba ho kasi sir, hindi naman po siya pinilit pumunta. Para inimbitahan lang po siya, sir. Pinilit ka? Inimbitahan ka raw? Ano po, ganun po pagkakasabi nila, pare positive. Dalawa po kasi silang pulis. Anong ginawa po sa inyo? Pare positive. Tapos nung pinasakay po yung isang pulis sa akin, sabi, pumunta daw po kami ng munisipyo. So hindi imbitasyon, sir. Ang imbitasyon is, ma'am, okay ba sa inyo kung kayo po ay inimbitahan namin na sumama sa presinto? Meron lang kaming tatanungin, okay lang ho ba? Yun po yung invitation. Inimbitahan po namin kayo. Pero yung positive, sumama ka, punta tayo sa presinto, hindi po invitation yun. It's an order. Ang dating po noon, inaaresto po siya. Yun nga lang, walang posas. Sir naman. Di ba? Medyo... Di po, sir. Sir? Di po, sir. Ano po, hindi po? Hindi po aresto yon? Hello po, sir. Hindi ho ba aresto yon? Tama ba ako, sir? Kasi sinasabi niyo, sir, ini-invite siya. Iba po yung invitation, iba po yung inaaresto siya, iba po yung inuutusan siya. Kasi yung invitation, sir, ulitin ko, ma'am, pwede bang sumama ka doon sa amin sa presinto at iniimbitahan ka namin kasi po may reklamo against you, okay lang po ba? Yun po yung invitation.
Kasi pwede Sige siyang po, sir. tumanggi. Pero yung sir, yung bang siya ay pilit na pinapasama na wala na siyang option na umatras, it's not an invitation, sir. Okay po, sir. So, sir, may pagkakamali dito yung inyong tao. Sir, wag niyo pong kinukonsintihan yung mga tao, wag niyo pong konsintihan yung kamalian, di lalo pong maging talamak yung pang-abuso diyan sa inyong pong lugar ng inyong mga pulis na nagkikinig ngayon, sasabihin na, okay pala kasi gumagawa kami ng kalokohan. Wag, sir. Kung may pag-aabuso naman po sa site po ng ating pong kapulisan, atin naman pong i-investigate at kung may pagkakamali. Sir, sasampahan po natin sila ng paukol ng sampa po. Okay. Isa pa, sir, nung siya raw po ay magsasampa ng blatter, kinakamera daw po sila, hinaharas at tinatakot. Ba't naman po ganun? Nasa gilid pa nga yung camera. Wala naman pong ganun na nangyari, sir. I-identify po niya kung sino po yung sasabi po niya na nag-aaharas po sa kanya. Sir, I'll tell you what, wag na po natin dagdagan yung pong problema ng ating PNP at problema ng ating presidente, yung pong insidente kay Kian. Alam niyo po yun, ano? Yes, sir. Nagkaroon po ng national prominence po yun, di ho ba? Sir, yes. So, wag na nyo na hong dagdagan pa yung problema ng ating PNP. Sa pamagitan po ng pagkukonsinti dito sa mga pulis ninyo po ng abuso at sasabihin nyo pa na yun ay invitation. Sige po, sir. Upfront sabihin nyo po na... Kung may pagkakamali po ang tropa po natin, handa naman po kami for... Hindi sir, ang what I want to hear from you, sir, is mali nga pong proseso yon, hindi po yung tamang proseso ng pag-iimbita. Para malaman po, kasi nakikinig na po yung tao ninyo, para malaman na hindi pala ganun ang tamang proseso ng pag-iimbita. Di ba? Yun, sir. Yun po ang gusto namin malaman kasi kapag pinipilit nyo na invitation yon, akalain po ng mga tao ninyo na tama po yung ginagawa nila kahit mali na po, di po ba? Okay po, sir. Yun po kasi yung pagkaka-explain po sa akin, sir. Pero sir, wag ko kayo magpapauto dahil major po kayo. Kayo pong chief inspector. Ito po yung mga bagitong polis. Opo, sir. Alright. So, ma'am, ano pong gusto yung mangyari, ma'am Carolina? Sir, ano ko lang po sana yung inanong iskandalo po sa akin ng City Hardware na sila nga po daw yung nagpadampot sa akin. Okay. So, sir, yung City Hardware po ata ang nagpadampot. In fairness, sa mga pulis po ninyo, hindi naman po sila action kung wala pong request from the City Hardware. Yun nga lang po, nagkamali lang yung pulis natin sa standard operating procedure ng pag-arrest, ng pag-iimbita or pagkukumpranta. So ano pong mangyari dito? Pwede ho bang matulungan niyo po ito? Ito pong si Miss Carolina para maklear po yung kanyang pangalan sa halip na hinaharas siya? Yes, sir. Actually, sir, pumunta na po yan dito sa ating hintilan at nakipag-coordinate dito. Yung mga kailangan naman po yan na report, kung kailangan po yan ng report, i-prepare naman po natin, ibigyan naman po natin siya. Okay. At kung gusto niya po magreklamo against City Hardware na nagpadalos-dalos, lalo po yung security guard, siguro, sir, kailangan tulungan natin ito si Miss Carolina. Yes, sir. At yun naman po yung ating tungkulin para makapagbigay ng pampu sa kanila. At lahat po ng kailanganin po nila, kung ano man po yung gusto pong palabasin po ni Ma'am Carolina, tutulungan naman po natin sila. Kasi kung may pagkakamali po yung manggapong lalo po sa kanya, gagawa po natin ng Okay. And lastly, sir, pakisabi po sa mga pulis natin na ito na nga po ang nag-agrabyado si Ma'am Carolina at nasaktan na po siya, na-insulto na po siya, wag na po natin dagdagan pa yung kanyang sama ng loob sa pamagitan ng yung mga pulis, sinasama-sama siya kahit saan sa pumunta at pinipicture-picturean, kinakamera-kamera, wag, please lang. Okay, sir? Sige po, sir. Yes, sir. Okay, sir, maasahan po namin yan. Kasi sa oras po na makarinig pa kami ng ganitong klaseng balita, isasama na po namin siya sa Kamkrame para lumaki na naman po itong problema ng PNP natin sa halip na, di ba, dahan-dahan po na apula na yung problema, di ba, dahil patay na po kayong mag-alala, sir, at makakaasa po kayo. Okay, nalibing na yon. Ilibing na rin po natin yung palpak ng pulis natin. Okay, salamat po, Major, ha? Salamat yes, po. Sir. Sige po, sir. Yes, sir. Okay, so Ma'am Carolina, nangako si Major na tutulong kung ano man yung pwede maitulong sa'yo. Good yan. We'll take his word for it. In the event, halimbawa, meron pang ginawang kapalpakan, then, ma'am, andito lang kami. This time, pwede namin kayo sama sa Kamkrame, sasabog to sa mukha nila, magkakalintikan. Hanggang sa kataas-taasan dyan sa Nueva Ecija, magkayarian. Trust me. Okay? For the meantime ngayon, nagpapakumbaba na sila.
inaamin na ni Major na mayroong kasalanan yung mga pulis nila at nagpapakumbaba, yun ang importante. Yung may pag-amin na mayroong pagkukulang yung kanilang mga tao. Ito ba si PO3 ang kasama sa mga umaresto? Opo, si PO3 Giovanni Peñamante, magandang hapon sa iyo. Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Kausap ko na po si Chief Inspector Casilla. Next time, sir, wag na ho kayo magpadalos-dalos. Yes, sir. Sumunod na po kayo sa tamang proseso. Kapag sinabing imbita talaga na meron pang choice yung taong umatras, pwedeng tumanggi. Di ba? Pwede ho ba namin kayo imbitahan? Kasi po, sir o ma'am, kayo po ay isinusumbong sa amin na kayo na po yung suspect. Pwede ho ba maimbitahan kayo sa presinto? Okay lang ba o hindi? Ganun po dapat kayo mag-imbita. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. At, sir, wala na hong pang-aharas dito po kay Ma'am Carolina. Wala, sir. Hindi niyo na po siya pwedeng sundan-sundan. Stop na po. Dahil kapag, kapag hindi po kayo tumigil, kamkrami po ang tuloy namin. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Salamat po, PO3. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Po. Okay na po yan, ma'am. At Salamat kayo. po, sir. Kapag naulit pa ho yan, sasabog yung kung ano-ano klaseng bomba sa pagmumukha nila. Okay? Sige, Salamat po, sir. Magandang hapon po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Kasi naman, nung panahon martial law, ganun yung mga pulis eh. Psst, alika, punta ka sa presinto. Ano pong kasalanan ko? Doon ka na magpaliwanag. Oo. Pag sinabing invitation, kayo po'y nakikiusap doon po sa taong iniimbitahan ninyo na pwede siyang tumanggi kung ayaw niyang sumama. Kumbaga prerogative nung iniimbitahan na sumama o ay Yes, hindi. yun yung totoong invitation. Pero yung positive, halika, punta ka na doon, sama ka sa Pero amin. hindi mo pwedeng pilitin, ano? Kasi Hindi. parusahan yun eh. May Maliban na lang pang-aabuso doon. kung caught red-handed, Oo, wala na yung tao, warrantless arrest na yun, di ba? pwedeng warrantless arrest. Oo. Dali na sa presinto. O kung may warrant of arrest, then tuloy-tuloy na sa presinto. Kung wala, tamang proseso, which is invite nyo kung gusto. Kung ayaw, sorry. At ipatupad yung police operational procedure na tinatawag. Yes. Okay, marami tayong bisita. Yeah, Ilan po 2, sila? 4, 6, 7. Oh. Okay, si Lilia Valle, Mario de Guzman et al. Andito po para may nagtulong na masolusyonan na yung mabahong piggery sa may barangay. Ay, kanina Nueva Ecija din. Ito naman, Barangay Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija. Puro Nueva Ecija. Okay, marami sila. Sige, ang spokesperson nila, si Ma'am Lilia Valle o si Sir Mario. Sino gusto mong salita? Si Ma'am o si Sir? Si Ma'am na. Ma'am Lilia, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sige po, Ma'am. Nakikinig na po yung inyong mayor. Po. Sir, nandito po kami dahil yung nireklamo namin piggery since 2011. Pero wala pa rin hong action noong 2011. So ito pong reklamo na to, nag-start po uli kami nitong March 2017. Hanggang sa inabot po ngayon ng mga buwan na to, nasabi dinaan po namin yan sa proseso from barangay, LGU, DNR, ano po bang EMB problema sa piggery, Ma'am? Kasi po yung piggery na yan, asa residential area. Okay. So, 500 hogs po yung mga nandyan. Commercial na ito? Commercial na po yan. Tapos meron din pong gilingan ng feeds na nakaka-allergy din po dun sa kapaligiran. So, 6 years ago nyo pa ito nireklamo. Dahil nga po dun sa mga violation na una, residential area na hindi dapat. Tapos mabaho, tapos meron pa yung odor nuisance nga po, at saka yung meron pa silang gilingan na oo. Tapos po ang dami pong babuyan diyan. Ang baboy po napakarami na. Sige, Ma'am, baka bumitaw. Kanina po naka-hold si Mayor. Tingnan natin reaction ni Mayor Dong Lopez. Mayor niyo po ito, no? Opo. Ng San Isidro, Nueva Ecija. Mayor Lopez, magandang hapon po. Mayor Lopez, good afternoon po, all the way from San Isidro. Ay, good afternoon po. Sir, andito po yung ilan sa mga constituent ninyo. Inireklamo po itong Vallarta Piggery. 6 years ago pa raw po ito sakit sa ulo sa kanila at hindi sila nakakuha ng tamang aksyon. Kaya po sila napunta na rito. Ano po yung pwede niyo pong maitulong sa kanila? Kasi nagkuha na po ang probinsya, region, para pong negative naman po yung reklamo nilang umaamoy. Negative. Kaya hindi po ako makagawa ng hakbang kasi may mga yung lahat po ng resulta, pinadalan din po ako ng copy ng pan.
Okay, sige. Sandali lang po, Mayor. Ma'am Lilia, narinig niyo po yung sinasabi ni Mayor. Sagutin niyo po, negative daw po lahat ng mga ginawang pag-inspection. Sige po, kausapin niyo si Mayor. Mayor, mawalang galang na po, pero kung yung pong inspection po na ginawa nila dyan, private inspector po yan, sir. So, dapat po yung... Hindi meron naman kayong kopya nun. Nakita nyo naman. O nga po. Sir... Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko dyan Kasi both parties meron resulta yung kabila. Yung sa atin, wala naman tayong pinangahawakan Okay, pero makasingit po. Mayor, yung pong piggery, nasa tamang zoning ho ba siya? Palagay ko po, yun po ang isang problema dyan. Kaya sabi ko nga po kay Ma'am Lilia, mabigyan na ako ng ilang konting panahon para magawa natin action po yun. Yun. Okay, kasi sir, kung wala siya sa tamang zoning, kailangan po yung piggery alisin po at ilagay po sa ibang lugar kasi po residential area po itong kinaroroonan ng Vallarta Piggery. Opo, may usapan na po kasi kami niya na ililipat sa Kabyo unti-unti po yung baboy niya. Unti-unti po? Opo. Yun naman po ang hinihingan ko kay Ma'am Lilia, yung bigyan po namin ng konting panahon para po mailipat yung gusto po kasi ni Ma'am Lilia, or mismo sinabi niya, or mismo ilipat lahat ng araw na yun Sige po. Sir Mayor naman, ang tagal naman po sir niyan, di ba yung complaint namin, March pa po yan. Tapos kasi sir... ang sinasabi niyo, Ma'am Lilia, ganireno, mainam naman yung sinasabi niyo kasi. Yes po. Sabi niyo po kasi, yung abogado niyo, 3 weeks lang kaya nga ipasa yun. Hindi po ba sabi niyo? Kaya sabi ko naman po ako sa inyo, total, gano'n naman pala, may contact tayo, abogado niyo. Gawin natin yung dapat, kung may papasara ng 3 weeks, mas maganda. Sir, sabi ko lang po na 3 weeks yun. Alam ko po na matagal ang proseso sa sa attorney. Pasensya na po kayo dyan. Kasi po hindi na po namin talaga matolerate yung amoy yung babuyan na yan. Oo nga po. Yun sir, nga po kasi may sistema po naman tayo para ipasara yun kasi po, naggagawa sila ng waste analysis. Air analysis. Putulin ko na kayo. Lampas na po tayo dyan. Kasi po, inamin na ni Mayor na nasa maling zoning yung piggery at dapat po ilipat. Okay. Yun nga, ang pinag-uusapan na po natin ngayon, yung dahan-dahan na paglipat. Ngayon, ang sinasabi ni Mayor, bigyan ng konting time. So hanggang kailan po ba yung konting time na matatapos po yung totally na paglipat po, pag-alis po nung Vallarta Piggery? Yun po ang sinabi ko po sa kanila, paghaharap-harapin po sila para malaman nilang bawat isa kung gaano po yung araw o linggo o buwan na kung paano po ubusin yung laman ng babuyan po. Actually, sir, it's the call of the City Hall. Wala po magagawa po yung may-ari ng piggery kung kayo po magbibigay ng ultimatum. Ay, opo. Kasi may usapan naman po kasi nung pa po may usapan na dyan na ganun ho ang So mga kailan po kayo, sir? Kasi, sir, 6 years na po nagdurusa itong mga constituent po ninyo. Hindi po, ngayon lang po sila nagreklamo yan Ma'am? Yung sa complaint ko nila, ngayon lang yung po complaint na to, panibago pong, ikaw naman magsalita. Yung sir complaint na matagal na po yan nung panahon pa ni Kapitan Ramon Santos na pinapirma lahat ng mga kabarangay namin tapos hindi na binigyan ng permit yung yung piggery na yan. Kaya nga nasa maling zoning kasi. So Mayor, can you at least tell them, magbigay ho kayo ng timetable kung yan po ba ay within this week, within this month, within this year? Paano ba? Bigyan po natin ng konting harap-harapan po yung both parties para po mapag-usapan. Hindi, wag na po yung maharap-harapan. Hindi po, sir. Kung kailan ho ba, bigyan niyo po ng ultimatum, ito pong piggery na hanggang kailan po nila dapat mailipat na yung mga piggery, yung mga baboy, until what week or months? Ang minsan po kasi kinausap ko ang po nila, unti-unti lang po nila ilipat. Isang araw po siguro 1 month po. Baka pwede na natin bigyan sila ng hanggang 1 buwan. 1 buwan. Alright, sige po. So, nakikinig po sila ngayon. So, ngayon po ay, ano ba ngayon? September 1. September 1st. September 1. So, by October 1, Mayor, tapos na po yung paglilipat. Tama? Opo. Baka pakiusapan ko po. Wag po pakiusapan. Mayor, dapat ultimatum po ang ibibigay po ng syudad. Kayo po ang may say po, hindi po yung Vallarta Piggery po ang may say. Kayo po ang magdidikta, hindi po dapat dinidiktahan ng City Hall, ang City Hall ng Piggery, ang City Hall magdidikta sa Piggery. Kasi nga po, yun naman po ang hinihingi ko kay Manmili Yung pong proseso, kailangan may proseso. Kaya nga po, ma'am,
Ma'am, Sir. yung sinasabi niyo po, sinasabi niyo po kasi hanggang October 1 pwede na, tama? 1 month. Opo. Okay. Sandi lang po, sir. Mayor, ito pong si Sulita Vallarta. Mr. Sulito Vallarta, magandang hapon. Okay. So, Mayor, nakikinig po yung buong Nueva Ecija ngayon. Nakamonitor po sila. So, yung pangako nyo po na by October 1, tapos na po yung problema, nalipat na po lahat ng baboy. Tama, Mayor? Opo, yun po usapan namin nun naiunti-unti nila Hindi, Mayor. Ang gusto ko Mayor, napapailing sila. Ang gusto po namin marinig sa inyo na by October 1, ubos na yung baboy, nalipat na yan by that time. Kasi 500 baboy po, then yung isang buwan po, mahaba na pong palugit yan sa paglilipat po ng mga baboy. Opo. So, October 1 po, Mayor, lipat na lahat. Oho. Okay, Mayor? October 1? Opo. Kausapin ko po, pipilitin ko kausapin sila. Yun po may-ari. Oo. October 1, Mayor, tama May po. usapan na po kami yan. Mag-unti-unti na sila. Bibigyan ko lang po ng buwan mga kailangang mayari nila. Yun. Okay. Definite time. Definite time. October 1, tama, Mayor. Di ba? Oo. Very good. Okay. So, mga sir, mga ma'am, October 1 daw po. By that time, sabi ni Mayor, nalipat na yan. Yun yung ultimatum niya. Okay? Okay po. Maraming salamat po. At sana mangyari po yun. Imo-monitor po Sa namin. Pagdating po bago mag-October 1, balikan niyo po kami. Halimbawa, 1 week before October 1, imo-monitor po namin. Darating po kami doon sa Office of the Mayor. Kasama po kayo to make sure na talagang by that time, yung 1 week before, kunti na lang yung mga baboy. Ay, salamat po, sir. Okay? Sana naman We will do that. Opo. Okay. Sige, Mayor, 1 week before, darating po kami dyan. Sir, sabi niya, pinauna ko lang po talaga yan kung kaya po talaga nila 3 weeks na sinasabi nila 3 weeks? Tinesting ko lang po Sila po ang may sabi nun Sino pong nagsabi? Yung abogado raw po nila, kaya ipasara ng 3 weeks Kaya sinubukan ko muna po Sir, kayo po iniintay namin kasi po yung 3 weeks na sinasabi ko sa inyo, pinag-usapan na po nung attorney namin na hindi po kami pwedeng hawakan yung kaso nang naka-pending pa yung kaso sa ahensya ng gobyerno. Kasi Ma'am Lilia, kayo po may sabi nun kaya inantay ko lang po yung 3 weeks na sinasabi nyo Hindi, sandali po, Mayor, mawalang galang po, Mayor. Let me speak. Mayor, kung ako pong Mayor ng syudad, ano po? Kakayanin ko po in 2 weeks, Mayor, promise. Kung ako pong Mayor, I will give an ultimatum to the Vallarta Piggery and telling them na I'll give you 2 weeks, gawan nyo ng paraan kung kinakailangan, pahiramin ko kayo ng mga truck, in 2 weeks lahat ng baboy ninyo matanggalan or else kukumpiskay namin yung baboy na yan at pagkakatayin namin yan. Dahil yan ang kautusan ko bilang isang mayor ng lugar dahil nakita ko na perwisyo ka talaga at wala ka sa zoning, period. I could have done that. Kung ako pong mayor. Kaya naman po yun. Kaya nga lang po, yung nga po sinasabi ni Ma'am Lilia na dinidiktahan lahat po nung sinubukan ko lang po kung talagang kakayanin yan. Okay. Pero Mayor, hindi ho maganda nakikipag-away po kayo sa inyong mga butante. Constituent. Wag na po, kayo po yung ama ng bayan. Wag niyo po awayin yung mga anak niyo po. One thing po, Mayor, may sasabihin po ako. Kasi kaya yata ayaw aksyonan ni Sir Mayor yan Kasi sabi niya, ginagawa ko pong personal yung reklamo. Ibig sabihin po, ako lang yung desidido magreklamo dun sa Vallarta Farm dahil katapat po ng bahay namin yan. Hindi po yun, Mayor Marami pong napeperwisyo ng mga bata dyan na lagi nagkakasakit, inuubo, hinihika. Yung pong kabahayan doon na tabi-tabi doon Puro may hika na po, sir, ang tao tayo, ilagay natin sa tamang proseso. Okay, sige. Ganito lang po, humaba na tayo. Basta't October 1, 1 week before, darating po kami doon, mga sir, mga ma'am, para i-monitor. Pupunta tayo sa mayor's office to make sure by then, kunti na lang yung mga baboy. Okay? Sige. Okay po. Salamat po, Sir Mayor, sa Idol, time na binigay niyo sa amin. Magandang hapon po, Mayor. Mayor, thank you very much po. Hello, station po. Sa Radyo 5 po, Mayor, sa TV5 po. Sa Radyo 5. Kay Boss Tulfo. Kay Rafi Tulfo po, Sir Mayor. Salamat po, Mayor. Magandang hapon po, Mayor. Okay, magandang hapon po. Okay na po yan. Sir Rafi, thank you very much po. More blessings. Sige po. 1 week before, po sa amin. darating po kami doon. Asahan niyo po yung pagdating namin. Cheska, naka-assignment sa ito, This time, huwag kang pumalpak, 1 week before schedule, ilagay mo na sa computer mo, darating tayo doon kay Mayor, saka sa kanila, kunin mo yung mga number nila. Sige po, kami po mag-monitor.
Ganda nga po. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Kayo talagang... Bigla mong Kayo lang po pala ang daan. Saan po kami na... Sa Lisyon, kung saan po kami pupunta, hindi namin alam. Baka kami tinetreat na rin nila. Ayan. Salamat po sa pagpunta. Alright, at mula po sa Nueva Ecija, punta naman tayo dito sa Cavite. Ito naman si Jose Ivan Tayongtong ay nandito para ireklamo yung naging kliyente niya dahil sa paninira daw sa kanya sa social media. Sige pa, pasukin na natin itong si Mr. Jose Ivan Tayongtong. Sige po sir, pakikwento. Go ahead, itong paninira daw sa kanya ng isang kliyente niya na si Michael De Los Santos at maririnig din natin yung panig niya. Sir Jose, magandang hapon po. Magandang hapon din, Idol. Tsaka Ma'am Nina po. Nakikinig na po si Mr. Michael De Los Santos, yung inyo po inireklamo. Ano bang reklamo nyo against Michael? Yung nireklamo ko po, kasi po, biglaan ako pinaban na hindi man ako kinakausap. Binaban ho kayo saan? Sa subdivision po. Bakit doon niya kayo maban sa subdivision? Ano ho ba siya sa subdivision? Homeowners po. Homeowners o presidente siya ng homeowners? Hindi, homeowners lang. Homeowners lang. Isa sa mga homeowners? Opo. Ano pong karapatan niya na para maban kayo? Yung nagpaban sa akin po, yung asawa niya at saka yung kabilang homeowners. Okay, sige. Tanungin natin siya kung bakit kanya ipinapaban sa Homeowners Association ninyo. Sir Michael, magandang hapon. Remedyohin man lang sana yung trabaho na ginawa niya kasi pag umuulan po sa bahay po, ay sa labas mo ng bahay, umuulan din po sa loob namin. May kasunduan po kami sa office na gagawin niya po yung bahay po. Okay. Pero po, hindi ko po alam yung gravity pala ng trabaho kasi ang alam ko lang, napansin ko lang po doon yung walang poste mas malala pa pala yung ginawa niya doon. Walang mga yero, pangit yung pagkagawa niya doon sa flashing, yung ginawa niya doon is substandard po yung ginawa niya. Hindi tapos yung pintura po doon. At saka ako po nakiusap na lang sa kanya na i-delay na lang po na po. Hindi ko po alam po na tinatawag ko po siya noon para gawin na remedyo. Yung pala, hindi niya po kinakausap. Okay. Nagkaroon pa kami ng hindi pagkakaunawaan sa opisina. Sige po. Pala, marami pala siyang palpak na ginawa po doon maliban sa amin. I see. Alright, sandi lang po Sir Michael. Sir Jose, kahit na ako po ang malagay sa katayuan ni Mr. De Los Santos, ipapaban ko talaga kayo na wag na ho kayong mapasok sa subdivision para wala na ho kayong maloko. Kasi lumilitaw, kung totoo yung sinasabi niya, mandoloko ho kayo na kontraktor. Idol, ganito po yon. May pinirmahan kami sa office na gagawin ko yung lahat. Andito yung yung pinirmahan namin. Pero totoo ba yung pong mga ginawa ninyo sa kanyang extension sa kanyang bahay, puro palpak? Ang lang naman doon, walang poste. Ngayon naman... At hindi lang na po sa bahay ni Mr. De Los Santos, kundi sa iba pang mga kabahayan doon na kung saan kinuha o kayo bilang karpentero o kontraktor para i-repair yung bahay, puro palpak daw. Lahat sila, pare-parehong reklamo, palpak yung iyong trabaho. Idol, ang dami ko na akong ginawa doon. May higit na po, mga 30 na bahay. Wala man na nagreklamo sa akin, sila lang po. Bukod tangi. Bukod tangi. 4 na taon na po ako nagtatrabaho dyan. Wala ko akong nasasabi yung mga owner dyan sa akin, sila lang. Okay. Mr. De Los Santos, bukod do sa inyo, meron pa ho bang ibang mga complainant na mababanggit kayo para matawagan natin upang mapatunayan po doon sa sinasabi nyo na maraming mga complainant against him sa... Pero po, yung sa kapitbahay niya po, kapitbahay po namin po, yung po nag-refer po yan po. At saka hindi lang po yun ang pinanagit ko po sa kanya po. Yung pong text po na nanggagaling po sa natetreat po kami po sa kanya po. Unang-una ko po, yung anak ko po, kaisa-isang anak ko po yun po. Pinagbantan niya po saka yung sinabi niya po na dayo lang po kami dito po. Inamin ko po, hindi po kami taga Cavite po. Okay, anak niyo po, ano pong ginawa niya sa anak niyo?
May death threat po kasi, may sinabi po kasi siya na dayo lang kami dito at saka hindi niyo po ko kilala. Tinext niya ho yung anak niyo. Ilang taon po yung anak niyo? Text po na na-receive po yung misis ko at saka sa amin po dyan po na Sandali, sir. Meron ho ba, okay, yung anak niyo po at saka kayo at saka misis niyo nakatanggap po ng mga text galing sa kanya? Naputol. Ano mo na lang muna siguro sa barangay, hindi tayo matatapos dito. Sir, punta ko muna kayo dun sa kabilang booth. Pag-usapin ko muna kayo siguro sa barangay itong problema nyo. Kasi puro mga he said, she said to eh. Okay, sige. Odette and Carol. May kanya-kanyang aligasyon sila. May kanya-kanya silang aligasyon. At yung barangay kasi, Idol, mahirap. Mula sa sirang bahay, napunta na sa mga text, napunta na sa mga pananakot. Naging personal. Napapalayo na tayo. Natatabunan Kaya lang yung na. barangay Alapan daw, hirap tawagan. Mahirap. Lalo holiday pati ngayon. Hindi, doon ako interesado, Odette, anong paki-research ninyo, yung bang kung totoo, itong si Mr. Tayong Tong, na nag-text sa anak, nag-text sa misis, at nag-text mismo kay Mr. De Los Santos na mga ano, na mga pananakot, pagbabanta. Aba, it's a big no-no. May karapatan nga naman talaga itong si Mr. De Los Santos na iban itong si Tayong Tong. Kung totoo. Lalo siya ang kliyente. Pero lumalalim yung plot, yung script nilang pareho, dali na natin sa barangay. Kasi sa ngayon, di ba, hindi pa natin malalaman kung sino nagsasabi na totoo dahil wala tayong matawagan. Oo, sa barangay. Oo, di bale. Okay. Sige po, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery Dare to Compare. JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. Para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Samantala mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:22 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:22 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kanselado na ang rematch sa pagitan ni Pinoy boxing icon Senator Manny Pacquiao at WBO welterweight champ Jeff Horn. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang senador.
Sinasabing nag-pull out umano si Pacquiao dahil hindi tugma sa kanyang schedule ang laban sa Nobyembre. Ayon kay Premier Anastasia Palaszczuk ng Queensland, susuportahan pa rin ang pamahalaan ang pagdepensa ni Horn sa kanyang titulo pero maghahanap pa sila ng makakalaban nito. Sa inilabas na pahayag ng Duco Events, posibleng makaharap ni Pacman si Horn sa 2018. Philippine Standard Time, 3:23 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 592.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tamang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, have you heard? What happened? Nagsigawan sina Evidencel at Autotelic. Ha? Anong nangyari? I think you have to hear it to believe it. Huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba. Watch the explosion of pop and indie rock only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon.
I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili.
Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nandito si Ma'am Jeneline Garcia. Okay. O Sarcia pala, sorry. Andito siya para mapabalik na si Mister na sumakabilang bahay. Uy, Yun. nag-over the backwood. Nag-over the backwood. Sige, magandang hapon po, Ma'am Jeneline. Magandang hapon din po. Nakikinig na po si Mr. Sarcia. Sarsha po, sir. Sarcia, excuse me. Nakikinig na po si Mr. Sarcia. Sir Sani, magandang hapon po, Sir Sani. Hello, Sir Sani? Hello po? Hello po, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Sige, usap kayo, ma'am. Sige, usap na kayo. Bakit? Di ba maganda naman yung ano Di ba natin? sinabi ko naman sa iyo, nahihirapan ako. Hindi mo pa naman ako palayain. Hindi ko palalayain. Paano yung mga anak? Bata. O paano yung mga anak natin? Hindi ko nga O, kaya bibigyan ko naman sila ng responsibility. Hindi ko nga kaya yun. Hindi ko kaya. Palayain mo lang muna. Alam mo yun, sinabi ko na sa iyo. Kaya Okay, sige, makasingit po, sir. Bakit po kayo humingi ng kalayaan kay Mrs.? Ano bang problema kung matanong? Kasi nga po yung kwan namin, hindi na ayos po yung kwan namin pagsasama. Para po lagi na away bati, gano'n na lang po lagi. Hindi na ho ba pwedeng pag-ayusin namin kayo? Wala na ho bang pag-asa? Ano bang pinaka-punot dulo ng problema kung ba't ho kayo nag-aaway? Alam na po niya, sir, yung sinabi ko na din po sa kanya yung tagal na nung palagi na lang pong ganat away bati po. Yun na lang po yung focus. Baka kulang lang ho kayo sa komunikasyon. Sir, pag-uwi nga po ko, yung isa ka ding pagkakuan sa kanya, pag-iintindi, yun na din po yung isa pong... Ano ba? Dahil sobrang niya pagiging selosa? Ano bang problema? O hindi po, abaya siya? Yung po parang ganun po. Pag-uwi po, kung hindi ko pa sinabi noon sa kanya na pag-uwi ako, hindi mo mula kumindi. Yung bata daw po inaasikaso. Sabi ko, minsan lang ako uwi dito, hindi mo pa ako makuhan. Ganun po yung masikaso. sa kanya. Bakit to ba? OFW ho kayo? Hindi po, yung driver lang din po ako. Driver. So, tuwing umuwi ho kayo, hindi ho kayo naasikaso. Parang ganun nga po yun, sir. Alam po niya yun. Kung hindi ko pa po sinabi sa kanya, hindi pa po niya ako kakunin. Ngayon po time na to, nag-isip-isip na rin po ako. Sabi ko, pakakunin mo muna ako. Kasi nga, sinabi ko sa kanya na nahihirapan na rin ako. Wala ho bang third party involved? Kaya ho, napakabilis po magsabing palayain niyo ako? Wala pong pan yun. Wala pong involved yung ganun pa. Meron po ba kayong mga anak? Meron po, sir. Meron po. Isa pong babae at isang lalaki. Dalawa po. O hindi ho ba kayo naawa sa inyo pong dalawang anak? Naawa po ako sa mga bata, pero po yung pagsasama namin, hindi ko na po talaga makakan. Okay. Bibigyan ko pa din naman po naman ng responsibility yung mga bata. Sinabi ko naman po sa kanya yung tuwing linggo kapadala ko sa kanya. Pero yung pagsasama namin, hindi na po talaga. Ma'am Jeneline, nahihirapan na po ako. Humingi siya ng kalayaan dahil daw hindi mo siya nabibigyan ng atensyon tuwing umuwi siya galing sa trabaho. Hindi po totoo, sir, yun. Kaya po siya ganyan po dahil po kasi nahuli ko na po siya ng 3 beses na ng babae. Kaya po ginawa ko, pinatatawad ko po siya para alang-alang lang sa mga anak ko. Kinausap ko po siya ng ayos. Sabi ko po sa kanya, sige ka ako, kahit magpakumbaba ka ako sa iyo, kahit ka ako magmakaawa ako sa iyo, wag mo lang ka ako kaming iwan ng mga anak mo dahil kasi ayoko talaga nung maging broken family kami. Hindi ko gusto po yun. Napakapangit pong tignan ng ganun. Paano po kung lumaki pa yung mga anak namin? Makita nila kung ano yung sitwasyon namin mag-asawa. At magre-rebelde po sila sa ganung sitwasyon. So Sir Sani, kayo pala may problema. Kayo na pong nahuli ng 3 beses at 3 beses ka raw niya pinatawad. Ang dami naman nun, sir. Yung una yung, alam niya kung ba't ako nagkakaganan. Yung pagpukulang niya sa akin, yung kuha ko. Kaya alam niya yung kung ba't ko nagawa sa kanya yun. Sir, dahil ho siya ay nagkulang, yun na po ginamit yung dahilan para mambabae? Hindi po yung pambabae, yung po kaibigan, yung huling-huli po yung kaibigan lang yung nahuli niya. Pero yung unang kwan po yun, totoo po yung una na yun. Pero nagkuhan na po ako nung nagbago. Lagi nga pag-iisipin niya sa akin, pag may kuhan, puro babae. Kaya yun ang sinasabi niya nahuli. Yung Pero sir, hindi niyo po siya masisisi kung siya po ay nagkakaganoon dahil meron naman siya prueba na huli na ho kayo nung una. Di ho ba? So ngayon meron na ho siyang dahilan
na para inag kayo sapagkat meron ako kayong history sa kanya. Opo. And then nahuli kayo for the second time pa. So, pinatawad ka ulit. And then meron pang third time. So, kung tutusin kayo pong may problema. So, sabihin nyo lang pong totoo, wag nyo pong siyang ikinukonsensya na iniiwan kita dahil ikaw ay pabaya, hindi mo ako iniasikaso. Pag uwi ko, hindi mo ako nabibigyan ng atensyon. Wag po, that's very unfair. Sabihin nyo lang po totoo, ayoko na sa'yo kasi meron akong babae, kasi meron akong nakitang bago. Para naman po, sir, maging fair sa kanya. At saka para pag dating ng panahon, yung inyong mga anak, di ba, may isip na, alam nila na iniwan mo si nanay, walang kasalanan si nanay, ikaw yung naging pabaya, ikaw may kasalanan. Para walang sisi kay nanay, ang sisi lahat sa iyo, kay tatay, di ba? Maging lalaki ka, magpakalalaki ka. Opo. Di ba? So, aminin mo ngayon, bakit ayaw mo na? Sabihin mo siguro yung totoo na wag mong sisihin si Mrs. na dahil ikaw pabaya, hindi mo ako inaasikaso, kaya iniiwan na kita. Sabihin mo, magpakalalaki ka, iniiwan kita dahil meron akong bago, kasi gusto ko itong bagong kinakasama ko. Don't blame her. Blame yourself. Nobody to blame but yourself. Magpakalalaki ka, sir, please. Opo. So, walang kasalanan si Mrs. Yun po yung kung ko din sa kanya. Kaya ako na... Hindi, sir. Opo. Okay. So, ma'am, wala kang kasalanan. At least, inaamin na niya. Naging mabuti kang asawa. Opo, sir. Okay. Kaso, ito, sinasabi na niya. Sabihin mo na, sir, ulit, diretsuhin mo na kung bakit nagkakaganito ka. Wag mong sisihin si Mrs. Sige po. Inaamin ko na po. Kasi, meron ka nang nakitang iba. Okay. Ito po yun. Yun na raw po yun. So, at least, ma'am, di ba, nawalan ka na ng tinik na hindi ikaw ang dahilan. Kaya siya, di ba, na humihingi ng kalayaan. Paano po, Ibig sir, sabihin, talagang nakahanap siya ng iba. And paano po, sir, yung hindi ako pumayag na ganun? Kasi ayoko po talaga ng broken family. Kasi po yung una ko po kasing anak, nawala na nga. Then that's another issue. Kung hindi ka papayag, pwede. Kapag natsyempohan mo si Mr. na kasama yung bago niyang girlfriend, pwede mo siyang paaresto sa pulis. Pwede mo siyang pahuli kasi kasal naman kayo, di ba? Opo. Pwede ka magsama ng pulis, arestuin silang pareho. Opo. Kung gusto niya po, kung di po siya babalik sa akin, gano'n na lang po gagawin ko. Mamili po siya sa amin dalawa. Kung sino pipiliin niya sa amin dalawa. Yung kinakasama niya o kaming pamilya niya. Sir, ayan po, nagbigay ng ultimatum si Mrs. Mamimili ka, siya o yung iyong kinakasama ngayon. Sige, ganito na lang po yung wala na po akong maiisip na kwan. Hindi na lang, babalik na lang po ako sa kanya. Patay na lang, yun na lang po. Babalik na po talaga. Yan naman pala, babalik na. Very good, palakpakan mo. Ayan, babalik ka na lang pala. Mapag-aayos pala sila eh. Ayun. Hindi, kaya lang po yung pagbalik niyo sa kanya, hindi na po ako yun. Wala na po. Sinabi ko na po sa kanya yun. Hindi, sir. Habang buhay ang isang tao, nag-iinga pa yung tao, meron pang pag-asa na siya ay magbago. Ay, nahihirapan na rin ako. Sinabi ko lang sa kanya. Sinasabi mo lang yan, sir. Counseling siguro. Kailangan lang siguro marriage counseling, kailangan lang po ng communication siguro, involve yung inyong anak, kailangan siguro magbanding kayo, magbakasyon kayo, magpaspa kayo, manood kayo ng sine, magmalling kayo. Baka yun ang kulang sa inyo. Di ba, sir? Kung gusto nyo, sir, ako po, sir, personal, hindi ako nagbibiro. I-sponsor ko po yung bakasyon ninyo. Mag-asawa. Halimbawa, kayo po'y pamamasayan ko, pumunta kayo ng Boracay, all expenses paid. Okay ba sa iyan? Malay mo, habang nasa Boracay kayo, bibigyan ko pa partida, may kasamang robas. Yun. Extreme. Parang honeymoon. Honeymoon. Para panibagong honeymoon. Okay ba sa iyan, sir? Hindi po ako nagbibiro. I-sponsor ko po yan, sir. Sir, pinasabi ko po yung totoo, nahihirapan na nga po ako sa funding niya. Ba't ka umiyak, sir? Hindi po totoo, sir. Po. Lahat po. Kung gusto nga po niya, ako pipilitin bubalik sa kanya. Sige po, babalik ko. Kaya lang, hindi na niya ako makikita ang buhay. Nasabi ko po sa kanya. Hindi ka na makikita ang buhay? Opo, sinasabi ko sa kanya. Ibig sabihin, magpapakamatay ka? Ayun na po yun. Parang ka na nanakot. Ma'am, pagbabalik daw siya sa iyo, hindi mo na siya makikita ang buhay, kundi parang sinasabi mo, sir, pag bumalik ka sa kanya, magpapakamatay ka sa harap niya. Yung sinabi ko sa kanya. Huwag naman ganun, sir.
Parang nananakot ka pag ikaw ay bumalik, pagdating mo sa harap ni Mrs., magpapakamatay ka sa harap niya. Ano yan? Parang Romeo and Juliet? Ano to? Parang blackmail naman yan. Hindi na po talaga, nahihirapan na po. Kung sakabi ko nga Sir, wala po siyang pinaghihirapan sa akin. Lahat po ginagawa ko. May trabaho ba kayo, ma'am? Wala pa po. Katatapos ko lang po, sir, mag-training ng Lady Guard. Sir? Sabi ko po sa kanya, sir, po. pagka ano po, kung ano man kako yung problema kako natin, kung ano man kako yung may mga kunyari, utang po namin, kaya naman na po namin pagtulungan yun at magtatrabaho po ako kung yun ang pinoproblema niya. Saka sabi ko po sa kanya, kung gusto mo matahimik tayo parehas, sige kako, mangupahan tayo. Kahit pipilitin Bakit? Di ba na kayo nangungupahan ngayon? Hindi po, nakasama po kami sa nanay ko. Yun po ang inaano niya sa akin na nahihirapan siya. Yung ginagawa ko po ng paraan na makabukod po kami para hindi lang po masira pamilya ko. O kita mo, nakakalibre ng akin ng tirahan kasi Opo. sa nanay nyo, libre yon. Opo. O ayaw mo pa yan, sir? Compliments of your mother-in-law, free, board. Di ba? Ano ba tawag? Lodging? Oo, free board and lodging. Free board and pati pagkain, libre na siguro. Ano po, hati-hati naman po, sir. Sa kuryente lang po ang hati-hati Pero rin malaking po. bagay na libre ang renta. Malaking tulong na po yun na libreng renta dahil nga po sa kanyang nanay. O, di ba, sir? Dyan ngayon, nakikisama ka sa iyong girlfriend, gastos mo yung sa renta, sa pagkain. Saka po, sir, katulad nun, nung Martes po, hinatid ko po siya. Ini-expect ko po, pumasok siya. Dahil sabi niya po sa akin, uwi ka ako ng Miyerkules kasi holiday. Wala ka akong pasok nun. O sige ka ako, kasi kukunin ko lang lahat yung damit ko para hindi na ako pumasok sa boss ko kasi ayoko na doon, nahihirapan na ako. O sige ka ako, para ako ganun, magtulong tayo sa Bulacan. Sa Bulacan na lang din ako magpapadestino para sama kako tayo. Magulat-gulat po ako, nag-text po yung boss niya, sinabi sa akin na hindi daw ho pumasok. Tapos ginawa niya, 36 hours niya akong hindi kinontak. Tinatawagan ko po siya, patay po ang cellphone. Ma'am, hindi. It's not gonna help. Trust me. Opo. Mas maganda, ma'am, kung mag-usap kayo na maayos. Huwag yung parang nagsusumbatan kayo. Hindi na nga po. Mas maganda, ma'am, kung pakiusapan mo siya na maayos. Halimbawa, Sunny, ano bang problema? Baka pwedeng pag-usapan Sinasabi natin. ko naman po Hindi, sa sabi kanya, mo sir. ngayon ng maayos. Nakikinig siya. Gandahan mo yung pakiusap. Walang sumbatan. Sige po. O Sunny, ano ba problema? Take two. Kailangan gawin ko. Kung ano man yung problema mo, tutulungan kita. Lahat gagawin ko. Di ba, nakita mo naman, ilan beses mo ginawa sa akin yan, niloko mo ko. Ano ginawa ko? Pinagtanggol kita sa pamilya ko. Wala akong sinasabihan sa pamilya ko. Sinasarili ko yung problema ko. Sana yun man lang, maisip mo yung problema na ginagawa mo sa akin. Kinikimkim ko. Sunny? Hello, sir. Opo. Narinig niyo po? Nakikiusap siya, umiiyak po siya. Naluluha po siya. Kung ano lang pong problema meron kayo, pag-usapan niyo po, gagawin niyo po yung nararapat gawin para magkaayos po kayo, alang-alang po sa inyong mga anak. Napakaganda po yung kanyang sinabi. Ano pong reaksyon niyo, sir? Ayun nga po yung sabi ko sa kanya. Pagbigyan muna niya ako ngayon. Pagbigyan ka na, mambabae mo na. Hindi po, nahihirapan lang po muna talaga ako sa sitwasyon ko. Hindi ko po kuhan ngayon kasama yung babae. Andito po kahit puntahan niya ako dito sa Quezon. Sa Sariaya. Alam mo, sir, mahina kang klaseng lalaki. Promise, sir. Wala akong respeto sa mga ganong klaseng lalaki. Opo. Hindi mo siya kayang diretsuhin, sabihin kung ano talaga ang tunay na dahilan. Kailangan ako pang tutulong mag-assist sa iyo. Pero siya pinaglalaban Ililid pa kita. Sabi ko nga po sa kanya, layain naman niya ako. Okay, ma'am, gusto mo ng advice ko, ma'am Jenaline? Hindi siya nababagay na lalaki para sa iyo. Alam mo kung bakit? Strike 3 na siya. Tapos ngayon, siya na nga yung may kasalanan. Umiiyak pa siya. Kita mo? Meron bang ganong klaseng lalaki? You Siya don't na deserve him. Exactly. Siya na nga yung may kasalanan. Maiyak-iyak pa siya. Parang bonjing. Ayaw ko na sa'yo. Bigyan mo ako ng kalayaan. Hindi ka respeto itong ganitong klaseng lalaki. Would you like to put up with him all your life? Come on, ma'am. Magiging miserable pong buhay. May tsura ka. Maganda ka, ma'am. Bata ka pa. Di ba? Makakahanap ka pa ng ibang lalaki. Move on ka na lang siguro. Kuhaan ko personal ko to. Asikasuhin mo na yung anak mo. Hindi siya ang tamang lalaki para sa iyo. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Kasi nakatatlo na siya. Siya na nga yung gumawa ng kasalanan. Tapos ngayon sinisisi ka niya.
Hindi siya nagpakalalaki. Ikaw lang ang dahilan kung bakit daw siya umalis sa'yo at ngayon umiiyak-iyak pa siya, parang bonjing, nagmamakaawa, bigyan mo rin siya ng kalayaan. Baliktad eh. Dapat babaeng may ganong klaseng script eh. Parang hindi siya, parang alanganin pagkalalaki nito. Kaya po, kung gano'n na lang po gusto niya, umuwi na lang po siya dito sa bahay. Kasi kasuhin na lang po niya yung bata, kahit wala na siyang pakialam sa akin. Yun na lang po. Pero ma'am, pag nagsasama kayo, na wala naman siyang gana, at pagkatapos, sinasabi pa niya, nagbabanta pa siya, darating ako dyan, pero hindi mo na ako makita ng buhay. Para bang, nagigets mo? Mamaya, pag tinutuhanan pa niya kanyang banta, baka nagpakamatay pa to, di, konsensya mo pa. Siya na po bahala dun. Makitid na po Ako, utak ma'am, niya. akin lang to Ba't mo kasi pagpipilitan po yung sarili mo? Ba't di mo na lang kasi hiwalayin itong ganitong klaseng lalaki na hindi na makarapat-dapat sa'yo? Sabi nga niya, you don't deserve him. Hindi siya karapat-dapat na ipaglaban. Yung mga ganong klaseng lalaki. Hindi. Oo. Hindi, ma'am. Kung ako tatanungin mo, Hindi. ano bang meron sa kanya na parang ayaw mo siyang pakawalan? Ayoko nga lang po talaga, sir, ng Dahil sa broken anak? family. Dahil para lang po sa mga anak ko. Kasi po, hinahanap po siya talaga ng mga anak ko na, sir. Okay. Kaya gustong-gusto ko po, kahit masama yung loob ko na nagpapakumbaba ako, gagawin ko lahat para lang sa mga anak ko. Yun lang po, sir. Sir Sunny, sa nakikita ko, mahal na mahal ka ng misis mo. Sobra-sobra yung pagmamahal niya. Ang dami ko ng mga sinasabi sa misis mo na para pakawalan ka dahil hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Pero ipinaglalaban kanya, kita mo? Samantalang ikaw, hindi mo siya kaya ipaglaban. God damn. Ano kang klaseng tao? Ayan pinaglalaban ka sa amin. Kami dalawa ni Ninya, ina-advise na namin siya na hiwalayan ka na dahil hindi ka karapat-dapat sa kanya, hindi ka tunay na lalaki. Pero ipinaglalaban ka niya. Ikaw, hindi mo siya kaya ipaglaban. Iiyak-iyak ka pa dyan para kang bonjing. Pakawalan mo na ako, ayoko na sa'yo, mamamatay na ako. Sos Mariosep naman. Come on, sir. Anong disposition mo ngayon, Sir Sunny? Mahal na mahal ka nito, misis mo. Wala kami magawa. Kahit kami hanggang advice lang. Pero sa nakikita ko, labis-labis ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi naman siya nagger na asawa. Hindi siya, di ba, wala kang maipipintas Martir. nga eh. Martir po ito. Siya. Kaya nga, Martir. oo. She will do everything. She will sacrifice everything. Sa ngalan ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa inyong dalawang anak. Ganun po siya ka-responsable, ganun po siya ka-matured. Pero ikaw po ay kabaliktaran. Kung gaano siya ka-matured, ganun ka naman kaisip bata, sir. Sa totoo lang. Mawalang galang na po dun sa lingwahe ko po against you. Sir, reaction po, sir. Yeah. Sige, laksan mo naman iyak mo, sir. Kulang pa, maghagulgul ka na lang kaya, sir. Baka magbagong isip pa ni ma'am at maayaw na sa'yo. Sige, iyakan mo pa, sir. Ma'am. Kausapin mo siya, ma'am, siguro. Sige. Alang-alang po sa iyo, nakita ko talaga, ma'am, nagpapakamartir kayo para sa kanya. Sige, ma'am, usap na lang po kayo. Ibibigay ko na lang po itong 10 minutong natitirang Bumalik oras ng ka na programa. lang, Sunny. Sige Yun po, na lang kausapin niyo hihilin siya. ko sa'yo. Sige po. Ayoko na nga. Pipilitin mo ako. Ayoko na nga eh. Gusto mo pa yung umabot tayo sa korte? Gusto mo ipakulong na lang kita? Kundi Yun ang pakulong gusto mo na lang ako. Ayoko na makipagsama sa iyo. Pakulong mo na lang ako. Uuwi ako dyan, pakulong mo ako. O sige, umuwi ka. Pakukulong na lang kita. Buti pa yung makakulong ako kaysa makasama kita. O kaya nga, sige, umuwi ka na lang. Hantayin kita ngayon. Siguraduhin mo lang dito ka uuwi sa Bulacan. Baka mamaya hindi ka naman sa Bulacan. Hindi ako uuwi sa Bulacan. O, saan ka uuwi na sinasabi mo? Doon ako uuwi sa side ko. Doon ko pumunta. Saan side mo? Kapatid ko. Oho, ako pa pupunta dyan? Ayoko umuwi doon. Sinabi ko sa'yo, hindi ako uuwi ng Bulacan. O, saan ako pupunta nga? O ako pa pupunta sa'yo? Mahiya ka naman. So, hindi na nga. Anong di na nga? Ade, umuwi ka Ayoko nga. na nga. Ayoko na. O, ade, sige, bahala kayo. Pares kayo nung kabit mo ipakukulong ko. Hindi uuwi ako dyan. Oh. Uuwi ako doon sa kapatid ko. Sa kapatid mo? Doon kay Labinjit. Hindi pe pwede. Sama mo yung kabit mo kung gusto mo. Magsama Kasi kayo. kasama pa siya. Lahat ng pagpakumbaba ginawa ko na sa'yo pero wala pa rin epekto sa'yo. Nagpapakatanga na ako sa'yo.
Sobrang napagkakatanga-tanga ko sa'yo masyado. Pero matanong lang kita, curious lang ako, Now, yung sinasabi niya na uwi siya doon sa kapatid niya at nagpupumilit ka talaga, kailangan bumalik siya sa iyo or else siya ay ipakukulong mo. So, kanina kasi ang nakikita ko, nagpapakamartir ka alang-alang sa pagmamahal mo sa kanya. Opo. Ngayon, wala na yung pagpapakamartir. Ando na yung tigas na kahit sa gusto mo, kailan bumalik ka sa akin or else pakukulong kita. Biglang umiba na yung timpla mo. Para kang nananakot na ngayon. Hindi po kasi, sir. Kasi ayaw niya nga pong umuwi sa akin. Kasi ma'am, hindi, sa akin na po ito. Wala akong kinakampihan. Dito na ngayon, Kanina kamping-kampi ako sa inyo. Kung ayaw na talaga sa inyo ng lalaki, bakit nyo talaga, ma'am, pagpipilitan ng husto kung ayaw na? It just so happen na walang divorce sa atin. Kung meron pang divorce siguro sa atin, baka dinivorce ka na nito, pipilitin mo pa rin siya kahit na dinidivorce ka na niya. Meron po limit talaga sa samahan. Di ba? Kung yung isang tao po talaga ayaw na po sa inyo, ang sa iyo kasi ma'am, ini-insist mo yung karapatan mo dahil kayo po'y kasal at may hawak kang papeles or else ipakukulong kita. Kung ayaw na po talaga nilalaki at tinatayuan na niya yung kanyang, di ba, gusto na mawala na sa buhay mo, pero ikaw ay nananakot, pag mawala ka sa buhay ko, pakukulong kita. Hindi na ho ata maganda ang dating niyan sa iyo. Sorry po. Parang nababawasan na po yung pagkatao mo na niyan. Para bang, kumbaga, siya na lang ang lalaki sa mundo. Kumbaga, it's a do or die. Kasi harap-harapan na po, ma'am, na binabastos kayo, iniinsulto. Diba? Yes. Ito, pagkakasabi lang niyang, Yes. pakawalan mo na ako, palayain mo na ako, at ayaw ko na sa'yo. Diretsahan na po, ma'am. Tapos ngayon, ang ginaganti mo, kung ayaw mo na sa akin, ipakukulong kita. Masagwa, ma'am, no? Hindi para sa akin. Hindi yung magandang dating. So, halimbawa, ma'am, pumayag siya na bumalik sa iyo. Pero, wala lang. Parang poste lang kayo. Pareho kayong mga poste ng Meralco, hindi nagbabatian. O parang stranger kayo sa isa't isa. Nag-aaway, mayat-maya, magsusumbatan. I mean, ganun bang klaseng buhay gusto mo hanggang sa kayo'y tumanda? Hindi ganun po, na sir. Ayoko po nung ganun. Ang gusto ko lang po talaga, yun para sa anak ko. Kaya nga po, ma'am, ang sinasabi nga niya, ayaw na niya. Hindi Sa ngayon, ang gusto mo, pag ayaw mo na sa akin, ayaw mo pumunta din sa bahay ko, pakukulong kita. So, anong purpose mo? Papupunta siya doon? Kung gusto nga po niya, kung ayaw niya umuwi sa amin, mangupahan na lang po kami para po makasama niya yung mga bata. So, ma'am, ayaw nga niya po na Kahit ayaw ko na. Hindi po ako papayag. Kahit anong offer niyo po, ma'am, ayaw na niya. Hindi po ako papayag kasi ayoko na po talaga mag-broken family. Kasi naranasan ko na po kasi nawala na po ng isang ama yung anak. Pero ma'am, hindi na kita talaga maintindihan din. Kasi nga po, naintindihan niyo ma'am, ayaw na niya talaga sa iyo, sinasabi niya yon. Totoo, may karapatan kang pagpipilitan yung karapatan mo dahil meron kang hawak na papel, kasal kayo. Pero matitiis mo ba na nagsasama kayo at gagawa siya lahat ng klaseng kalokohan, harap-harapan, mambababae yan, third time gagawa siya ng 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, tatanggapin mo lang, baka bandang huli, ang gagawin niya, isasama na niya yung babae dyan mismo sa loob ng bahay ninyo, which meron tayong klase mga kaso, ipapakita sa iyo na talagang ayoko na sa iyo. Tatanggapin mo pa rin po yun? Hindi na po. Ang gagawin, pakukulong mo siya? Hindi na po. Parang, ikaw na ho ngayon, sa mga listeners at viewers po natin, baka ikaw na pong masama dito. Ma'am, wake up. Parang in denial kasi siya dun sa hindi niya matanggap. Kailangan po tanggapin niyo yung katotohanan. Masakit man, pero diniretso po kayo Diba, sorry ma'am, gusto namin kayong magising. Diba? Kailangan niya magising Kasi pag pupumilit po kayo na magsama pa rin, hindi na maging healthy yung pagsasama niyong dalawa. Magsasama kayo, hindi kayo nagbabatian, mayat may nag-aaway kayo. Bagkus magiging miserable ang buhay niyo. Yung dalawa. Sige po, ganito na lang Tapos po. ngayon, diba? Madadamay pa yung mga bata. Exactly. Oo, madadamay pa. Yun po ang kawawa. Madadamay. Talaga. Magkakaroon ng bastusan, awayan, sumbatan. Trauma po yan sa mga bata. Yung bata po, makikita o ba't di nag-uusap to si tatay nanay? Nagkakanya-kanya sila, nag-aaway sila at mayat-maya. Di ba, ma'am? Why don't you just magsalili ka na at sama mo na yung mga anak mo tahimik? And then itong siya, habulin mo lang sa suporta. Ganun na lang po, sir. Ganun lang gawin ko po. Gusto niya po, umuwi po siya ngayon.
At ano na lang po kami sa pulis na katunayan na kada linggo magsusustento siya sa amin. Hindi po pulis, Sustento hindi niya po pulis ang niyan pinupunta sa ganun. Ano po? Yan po ay sa DSWD o Opo. sa barangay. Opo. Ganun na lang po. O Mr. Garcia, Sarsha po. Mr. Sarsha, ikaw po ay magsusuporta sa mga bata. Pero sir, yun nga po sinabi ko sa kanya. Pero sir, yung hinihingi naman niyang suporta kada linggo, 5,000. Abay, dapat Gano'n po palaki naman Problema yun. po yun. Problema na po niya yun, sir, kung gano'n ang hinihingi ko. Dahil kasi, doon sa suporta ay na po namin makialam. Siguro doon sa suporta daan nyo lang siguro sa korte. Ma'am, kung 5,000 hinihingi mo, ano bang niya trabaho? umalis nga po siya, sir. Wala siyang trabaho? Umalis po siya, sumama po siya sa may babae. Hindi. Ang trabaho po niya, Ma'am, tanong ko lang po ang sagutin niyo. May trabaho siya, wala? wala po ngayon. Okay, wala siya ngayon. Paano siya magpo-produce ng 5,000 a week na suporta sa mga bata? Kasi nga po, So pag sir. nanakawin mo pa siya? Hindi po, sir. Kasi po, may trabaho po siya. Umalis po siya na walang Ma'am, hindi paalam. nga Ngayon nga po, saan nga siya kukuha ng pang-suporta na 5,000 per week? Wala siyang trabaho. Hindi ko po alam kung saan. Bahala na siya. Opo. Magremedyo. Opo. Kahit namang hold up na lang siya. Bahala po siya. Basta po, suportahan na lang po Ewan niya ko ng ba sa'yo, ganun. ma'am? Kanina po naawa ko sa'yo. Ngayon, nainis na ako sa'yo. Promise, ma'am. Naguguluhan ako sa'yo. Kanina naawa ako sa'yo. This time, yung mga pinapakita mo, diminol mo, biglang nagbago. Kanina nandun ka sa taas. Ngayon, para sa paningin ko, bumaba ka ho. Wala ho. Wala na. Iba na ang tingin ko sa inyo. Kasi po, hindi ko po talaga alam Kaya po kung paano kayo siya ginagano magano. ni Sunny. Ako nakikita ko kaya siya. Kaya siguro nagkaganito rin siya. Kaya, opo. Ma'am, sa barangay na lang ko kayo mag-usap. Sa Hindi ko kayo sustento. kayang solbahin ito Barangay. doon sa sustento. Pero at least pumayag ka na. Uwi Move na on lang ka po na lang. siya. Uwi na lang siya sa'yo. Opo. Ano ba, ma'am? Uwi na lang po siya ngayon. Ayaw nga niya po, ma'am. Yun yung hindi natin mapili. Maraming salamat po, Rafi Tulfo, mabuhay tayo mga Pilipino. Sige po. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang